Magsasagawa naman ang binuong Interagency Task Force ng lingguhang aerial inspection para matukoy ang mga lugar na apektado at ang lawak ng pinsalang idinulot ng oil spill doon sa Bataan. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., ang hakbang na ito ay para mapawi ang mga chismis o walang basihang impormasyon na maaari daw maghasik ng labis na takot sa publiko hinggil sa Bataan oil spill. Paliwanag pa ng kalihim na ginagawa nila ito para hindi magpanik ang publiko sa epekto ng tumagas na langis. Muli namang iginiit ni Secretary Abalos na ang anumang uri ng fake news, chismis o walang basihang mga maling impormasyon ay magdudulot lamang ng pagkaalarma at panik sa publiko. Tiniyak din ni Abalos na magsasagawa ng regular na inspeksyon upang ipaalam sa publiko ang actual na sitwasyon sa ground at i-highlight ang kahandahan ng gobyerno sa lahat ng aspeto ng sitwasyon. Nagpahayag din ng labis na suporta ang Department of the Interior and Local Government Chief sa investigasyon ng Department of Justice pahinggil yan sa sistemang paihi o yung tinatawag na oil smuggling sa pag-asang mailantad ang lahat ng mga sangkot na partido. Ipinaliwanag ni Abalos na ang paihi ay isa po yung pamamaraan kung saan ang mga smuggler ay humihigop daw ng mga produktong langis patungo yan sa mas maliliit na sasakyang pandagat bago ang actual na delivery nito upang makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Sa huli, sinabi ng kalihim na dapat imbestigahan ito at dapat idemanda ang mga responsable dito. Kaugnay po ng balitang yan, mga kabombokas Star Nation, itinanggi po ng kampo ng may-ari ho nitong lumubog na MT Terra Nova tanker. Ito hong Port Tavaga Ship Management Incorporated na sangkot daw ho ito sa oil smuggling. Paliwanag ho ng tagapagsalita ng naturang shipping company na kinilalang si Attorney Leonel Mohal Infante. Tanging sa mga kilalang kumpanya ng langis lamang nakikipag-transaksyon ang natura hong kumpanya. Mula po ito noong 2003 o mahigit 20 dekada na po nakakaraan at hindi kailanman nasangkot sa oil smuggling. Handa din anyang harapin ng mga opisyal ng shipping company ang anumang mga investigasyon na isasagawa at iginiit na hindi ho nagtatago ang mga ito dahil mayroon silang kompletong mga permit, may kompletong mga lisensya, maging yaong mga certificate mula ho sa Philippine Coast Guard, mula sa Maritime Industry Authority at maging sa Philippine Ports Authority. Imposible din anya ang alegasyon na sangkot daw ho sila sa smuggling ng langis o ito hong tinatawag na paihi dahil lahat po ng kanilang mga barko ay meron pong circuit o CCTV at lahat ng kanilang mga tangke ay selyado at binubuksan lamang po ang mga naturang tangke sa mismong lugar na pagdadalhan ng kanilang mga cargo. Patunay anya na may kredibilidad ang kumpanya ay hindi kailanman ito nagkaroon ng anumang mga record ng mga reklamo mula ho sa kanilang mga kliyente kaugnay sa kulang na ipinapadalang mga langis. Pinabulaanan din ho ng naturang shipping company ang anumang koneksyon umano nito sa isa pang lumubog na tanker, ito hong MTKR Jason Bradley at sumadsad na MV Merula 1 na kapwa nangyari sa karagatang sakop po ng probinsya ng Bataan. Tiniyak naman ng kumpanya na hindi nila tatakasan ang kanilang responsibilidad at obligasyon sa mga naapektuhan sa malawakang oil spill. Maalala ho ninyo mga kabombokas Star Nation na una pong pinalutang nitong Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government na posible pong sangkot sa oil smuggling o posibleng sangkot sa sistema ho ng paihi ang tatlong barko at posible pong ang tatlong ito ayon po sa Department of Justice ay meron pong mga koneksyon.